Narito na ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Viral na pag-inom sa wine glass ni Senate President Escudero, sinagot ni First Lady Liza Marcos. Davao Region Police Director, sinibak sa pwesto. Ilan pang PNP officials, binalasa. Malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Sa Today in Metro, ilang mga ilegal na nakaparadang sasakyan sa C4 Road, hinatak. Sa MBC TV correspondents, 7 milyong pisong cash ninakaw sa vault na nasa loob ng bahay ng isang negosyante sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Boston Celtics 1 win away na lang para sa NBA title. At sa Showbiz Spotted, SB19 Stel inilabas na ang kaniyang first solo single na Room. SB19 Stel may 2-night concert din kasama si Julian San Jose. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, sa una sa ating mga balita, nagsalita na si First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa viral na pag-inom nila sa wine glass ni Senate President Francis Cheese Escudero. Depensa ng First Lady sa mga nagsasabing ginawa niyang waiter ang senador, matagal na silang magkaibigan ng opisyal. Ang kanyang pahayag, eksklusibong tinutukan ni Nicole Lopez. Nagsalita na rin si First Lady Liza Marcos sa viral wine glass video nila ni Senate President Cheese Escudero. Sa eksklusibong mensahe ng unang ginang kay Anthony Taberna, idinetalya nito ang mga nangyari sa Vindi Honor sa Malacanang noong Independence Day. Inumpisahan ni First Lady Liza ang pagdetalye sa pagpasok nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa ceremonial hall matapos salubungin ang 82 ambassadors para sa okasyon. Inihatid sila sa nasabing hall kung nasaan sina Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Nang makita raw siya ni Escudero, sinabi tong bilib siya sa unang ginang dahil may energy pa ito matapos ngumiti at tumayo ng higit 1 oras, kaya tiyak na kailangan nitong uminom. Kwento pa ni First Lady Liza, natawa raw siya at kinuha ang wine glass ni Escudero at uminom, saka sinabi na hindi naman daw malamig ang champagne nito. Kaya pagkatapos nito, isinauli raw niya ang wine glass kay Escudero at nagtawanan na sila ng Senate President habang ang pangyayari ay tumagal lamang ng 10 segundo. Bilang panghuli, sinabi ng unang ginang na kilala na niya si Escudero mula noong nasa law school pa siya kung saan siya nag-aral sa Ateneo, habang sa University of the Philippines naman si Escudero. Dahil sa matagal na silang magkakilala, sinabi ni First Lady Liza na matagal na rin silang magkaibigan ng Senate President. Kaya kung may mga kumalat ng opinyon na ginawa raw niyang waiter si Escudero at tumugon ito bilang isang gentleman, ay nasa kanilang dalawa na raw iyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Mas bukas na linya ng komunikasyon, yan ang napagkasunduan ni Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Para sa dalawang liderato, ito raw ay upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at maibalik ang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Raymond Dadpaas. Nagkasundo sina Senate President Francis Cheese Escudero at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na buksan ang linya ng kanilang komunikasyon. Ito ay upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Escudero, bahagi ito ng kanilang commitment na maipasa ang mga pangunahing panukalang batas na napagkasunduan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting.
Inilarawan ng Senate President na naging mabunga ang una nilang pulong ni Speaker Romualdez upang muling maibalik ang magandang relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso matapos magkalamat. Nagkasundo din ang dalawa upang panatilihin ang checks and balances upang walang kapulungan ang aabuso sa kapangyarihan. Maliban sa mga LEDAC priority bills, ay napagkasunduan din ang mga panukalang batas na mas madaling maipasa at pasado sa panlasa ng Malacanang ang kanilang bibigyan ng prioridad kaysa magsasayang ng pagod sa mga panukalang batas na mahirap maipasa sa dalawang kapulungan ng Kongreso o kaya'y i-veto lamang ng Malacanang. Matatanda na nagkaroon ng palitan ng maanghang na salita ang mga senador at congressmen dahil sa usapin ng charter change. Isinulong sa Kamara de Representantes ang People's Initiative o PI na tinabla ng mga senador. Kahit ngayon ay ipalitan na naman ang salita sa pagitan ng mga congressmen at senador. Ito ay matapos questionin ng mga batang mambabatas ang nagtripleng budget sa pagtatayo ng new Senate building sa Taguig City. Buwelta ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, unahin ng mga congressmen na punahin ang kanilang sariling budget sa Kamara. Dahil ang original na budget na inaprobahan ng Pangulo ay 15 billion pesos, ngunit pagdating sa General Appropriations Act ay naging 27 billion pesos na. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Danpas, sama-sama tayo Pilipino. Ilang araw matapos ang bigong pagsisilbi ng aresto warrant laban sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy, sinibak na sa pwesto si Davao Region Police Director, Police Brigadier General Aligre Martinez. Kasabay niya na ilang opisyal pa ng Philippine National Police ang naging bahagi ng balasahan. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa ulat ni Edniel Parosa. Inalis sa Davao Regional Police Office ang hepe nitong si Police Brigadier General Aligre Martinez at inilagay sa floating status. Epektibo ito ngayong Biyernes, 2 araw matapos ang bigong pagsilbi ng arrest warrant laban sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy sa order na nakita ng PNP Press Corps. Nakasaad na ililipat muna sa Personnel Holding and Accounting Unit sa ilalim ng Directorate for Personnel and Records Management si Martinez. Papalitan siya ni Police Brigadier General Nicolas Torre III galing sa Communication and Engineering Service at dati ring hepe ng Quezon City Police District. Pero maliban kay Martinez, ililipat din sa PIHAO sina Police Brigadier General Ronald Lee mula sa Directorate for Operations at Police Colonel Edwin Portento mula naman sa PNP Intelligence Group. Hahalili kay Lee si Police Brigadier General Nicolas Salvador na galing sa Directorate for Plans. Maliban sa mga nabanggit, binalasa rin ng PNP ang 4 panitong opisyal, epektibo ngayong Hunyo 14. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Nanumpa si retired Judge Jimmy Santiago kay mismong Executive Secretary Lucas Bersamin matapos italaga sa nasabing posisyon. Narito ang report ni Let Narciso. May bagong direktor ang National Bureau of Investigation sa katauhan ni retired Judge Jimmy Santiago. Nanumpa na si Santiago kay Executive Secretary Lucas Bersamin matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Papalitan ni Santiago bilang NBI Director si Medardo de Lemos. Ayon sa Presidential Communications Office, si Santiago ay nagsilbi bilang Acting Executive Presiding Judge ng Regional Trial Courts sa Maynila at Tagaytay. Naging Assistant City Prosecutor ng Department of Justice, Office of the City Prosecutor. Nagsilbi rin ito sa Philippine National Police Western Police District at naging commander at kilalang sharpshooter ng Special Weapons and Tactics Team ng Manila Police District. Nagtapos si Santiago ng BS Criminology sa Philippine College of Criminology at kumuha ng abogasya sa Manuel L. Quezon University. Nagturo rin siya ng criminal law sa Emilio Aguinaldo College at Philippine College of Criminology. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino.
Haharap na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operator at tsuper ng jeep na nag-viral matapos mamahiya ng sakay nitong pasahero. Sa show cause order na inilabas ng LTFRB, pinagpapaliwanag ang nasabing driver sa pagpapababa nito ng pasahero dahil lamang sa katabaan ng kanyang pangangatawan. Narito ang report ni Val Gonzalez. Alas 12:30 ngayong hapon ay inaasahang lulutang sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang tsuper at operator ng jeepney na nagpababa sa isang pasahero dahil lamang sa katabaan ng pangangatawan. Sa show cause order na inilabas ng LTFRB, pinagpapaliwanag ang tsuper ng jeep na may plakang NWJ221. Bukod sa tsuper at misis nito na nakialamat kasama sa pagpapahiya sa 29 anyos na pasahero, kabilang din sa inaasahang darating para magbigay linaw ay ang registered franchise holder at operator na sina Flora Magtibay at Romeo Guerrero ng AA Transport Corporation. Nag-ugat ang reklamo matapos mag-viral sa social media ang Facebook post ng biktima na kinilalang si Joyce Gutierrez. Sa reklamo ni Gutierrez na pinarating sa LTFRB noong 10 ng Hunyo, persahan siyang pinababa ng tsuper ng jeep at misis nito dahil mataba raw siya at baka ma-flat ang kanilang ipinapasadang jeep. Sa gaganaping pagdinig ngayong araw, gagamitin itong basihan ng regulatory agency sa ilalabas na desisyon kung papatawan ng suspension o kanselasyon sa prangkisa ng nabanggit na passenger jeepney na biyaheng Baclaran. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Bad news sa mga motorista matapos ang magkakasunod na bawas presyo. Namumuro ang malakihang oil price hike sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang posibleng taas presyo sa diesel at 80 centavos hanggang 90 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang posibleng umabot hanggang 2 pesos ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa oil industry experts, posibleng dahil ito sa pagtaas ng global demand sa langis, pagbaba sa crude inventories ng Amerika at iba pang geopolitical situation. Sa mundo ng basketball, wagi ang Boston Celtics kontra Dallas Mavericks sa Game 3 ng NBA Finals. Dahil dyan, isang panalo na lang ang kailangan ng Celtics para tuluyang makuha ang ika-18 championship title nito. Ang buong detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Isang panalo na lang ang kailangan ng Boston Celtics para makuha ang NBA Finals title kontra sa Dallas Mavericks. Tinapos ng Celtics ang Game 3 with 106-99 final score sa pangunguna ni Jason Tatum with 31 points, 6 rebounds, 5 assists and a steal. Hindi rin nagpahuli sa scoring si Jaylen Brown with 30 markers, 8 rebounds and 8 assists at Derrick White delivering 16 points. Naging maganda ang takbo ng laro para sa Mavericks sa early game, even leading 12 points in the opening quarter. Pero unti-unting tinrabaho ni Tatum at Sam Hauser ang kalamangan, cutting the deficit to 30-31. Naging dikdikan ng laban pagdating sa second quarter, with Dallas only having 51-50 advantage during the halftime. Sa pagsisimula ng third period, dito na nakuha ng Celtics ang tamang timpla ng laro by getting an 85-60 lead, extending it to as high as 21-point advantage in the fourth period. Pero malaki ang kagustuhan ng Mavericks na tuldukan ng win streak ng Boston. Kaya naman mula sa 91-70 disadvantage, napaliit nito ang kalamangan to 93-92. Hindi naman hinayaan ng Celtics na masayang ang binuong kalamangan, and with Brown, White and Tatum, nailayo ng mga ito ang score at tuluyang nakuha ang Game 3. Bukas, Sabado, susubukan na ng Celtics na tapusin ang serye para makuha ang ika-18 championship title nila sa NBA. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pag-atake sa isang barko sa Red Sea na may mga sakay na tripulanteng Pinoy, kinundena ng DFA. Kagwait, Surigao del Sur, niyanig ng magnitude 4.5 na lindol. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Girls, nakuha ang bronze sa Princess Cup. At sa Showbiz Spotted, SB19 Stel inilabas na ang kanyang first solo album
na Room o first solo single na Room. May two-night concert din siya kasama si Julian San Jose. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs o DFA ang nangyaring pag-atake sa vessel na MV Tutor sa Red Sea noong June 12, 2024. Sa opisyal na pahayag ng DFA, sinabi nitong gagawin ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng Filipino crew na sakay ng naturang vessel at masiguro na makakamit nila ang hustisya. Hinimok naman ng DFA ang UN member states upang protektahan ang karapatang pantao ng mga seafarers. Iginit naman ng DFA na mananatiling matatag ang DFA at ang pamahalaan na sisiguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng mga Filipino seafarers sa buong mundo. Samantala, pinatitiyak sa Kamara ang kaligtasan sa tirahan at trabaho ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait. Ito'y kasunod ng nangyaring sunog sa nasabing bansa kung saan 3 sa mga nasawi ay mga Pinoy. Umaasa ang isang kongresista sa mabilis na aksyon at tulong mula sa ating embahada sa mga naiwang pamilya ng mga pumanaw na OFW. Narito ang report ni Milky Rigonan. Dapat pangunahing tiyakin ng ating mga embahada ang kaligtasan sa tirahan at paggawaan ng mga overseas Filipino workers sa mga bansang pinaglilingkuran. Rekomendasyon ito ni OFW Party List Representative Marisa Magsino sa pagkamatay ng 3 OFW sa naganap na sunog sa mataong residential building sa Mangaf, Kuwait. Naiulat na kritikal naman ang kondisyon ng 2 pang OFW. Ayon kay Magsino, umaasa siya ng mabilis na aksyon at tulong mula sa ating embahada sa Kuwait at ang pagbibigay ng tulong sa pamilya ng mga pumanaw na OFW mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Bukod pa dito, anya ang tulong medikal sa mga nasa critical ang kondisyon at ang pansamantalang matitirahan ng mga kababayang biktima ng sunog. Apilan ni Magsino, dapat iyakin na ating mga embahada, konsulado at migrant workers offices sa ating mga kababayan na ang mga napipiling tirahan sa kanilang mga host countries ay sumasa ilalim sa sapat na safety checks. Ang angkop na impormasyon sa Building Safety Checklist sa bawat host country ay makatutulong sa ating mga OFW, lalo na sa mga unang beses pa lamang naninirahan sa abroad para masiguro ang kanilang kaligtasan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang Caguait, Surigao del Sur kaninang 5:45 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naramdaman ang intensity 2 na pagyanig sa Bislig City, Surigao del Sur. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Pinawi naman ang pangamba ng aftershocks habang wala ring inaasahang pinsala matapos ang nangyaring lindol. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong Payday Friday, June 14, 2024. Tulad po ng nabanggit kahapon, bagamat mahina, muling nagbabalik ang hanging habagat kaya naman asahan ngayong araw ang maulan na panahon sa western section ng Pilipinas. Ilan sa mga uulanin ng habagat ay ang Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, umiiral naman ang ridge o extension na isang high pressure area sa eastern sections ng Luzon at Visayas. Kaya naman mainit at maalinsangang panahon pa rin ang mararanasan sa nasabing mga lugar. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman ng fair weather condition na may tsansa po lamang ng isolated rains lalo na sa hapon at sa gabi. Sa lagay naman ng ating temperatura sa mga piling syudad sa bansa, mainit na 36 degrees Celsius ang maximum forecast sa bahagi na Tuguegarao. Sa areas naman ng Puerto Princesa, Metro Cebu at Zamboanga, maglalaro ang init mula 25 to 33 degrees Celsius. Habang dito sa Kamaynilaan, posibleng pumalo sa mainit ding 34 degrees Celsius. Ang init ngayon tanghali. Batay naman sa pinakuling pagtaya ng Pag-asa over the weekend, inaasang lalakas ang ridge ng high pressure area
at itutulak nito ang habagat palayo ng kalupaan. Kaya naman ngayong weekend, time out po muna tayo sa tag-ulan dahil buong bansa ang makakaranas ng mainit na panahon na may tsansa pa rin ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Pero dito sa Metro Manila, ang temperatura ay maglalaro mula 26 to 34 degrees Celsius hanggang sa darating na Lunes. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:26 ng gabi. Enjoy the rest of your Friday at magbaon pa rin po ng payong as always. Happy long weekend po sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan nating mga Muslim. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasampulan ng Metropolitan Manila Development Authority sa isang clearing operation ang ilang sasakyan sa C4 Road sa lungsod ng Malabon. Ilan sa mga natiketan ng otoridad ay ang mga motoristang walang helmet at nakasuot lang ng tsinelas habang bumabiyahe. Ang mga pangyayari sa nasabing operasyon tinutukan ni Edwin Duque. 10 sasakyan na nakaparada sa kaban ng C4 Road sa Tanyong Malabon ang nasampulan ng MMDA sa ikinasang clearing operation ngayong umaga. Kabilang sa mga tinikitan ay ang mga motorsiklo na nakaparada sa lugar at walang mga helmet at nakatsinelas. Katuwang ang PSTMO sa Malabon sa oplan disiplina sa ilalim ng one-way ticketing system. Una nang inanunsyo ng PSTMO at ng MMDA na araw-arawin na nila itong clearing operation sa mga mabuhay lane upang bigyang kaluwagan ang kalsada, lalo pat may sinasagawang konstruksyon ng DPSTM sa kaban ng C4 Road sa bahagi ng nabutas. Kasabay ng clearing operation sa naturang barangay at lugar, inilans din ng MMDA ang programang Bayanihan sa Barangay sa Tanyong Malabon na pinangunahan mismo ni MMDA Chairman Attorney Don Artes. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque. Sama-sama tayo, Pilipino. The long wait is over para sa 18 berries of fans ng SB19 member na si Stel matapos nitong ilabas kagabi ang kanyang solo debut single na pinamagatang Room. Pakinggan natin yan sa Showbiz Report na ito. Inilabas na ng SB19 member na si Stel Ahero ang kanyang kauna-unahang single bilang solo artist. Eksaktong 12 midnight release ng singer ang audio and lyric video ng kanyang kantang Room. Come and get it, so let's talk about it in my room. Babe, hope you're ready, cause I'm gonna invade. Nakasaad ditong ang Room ay isang pulsating dance anthem, a manifesto to celebrate one's authenticity na isinulat ng SB19 leader na si Pablo. Si Stel na ang huling miyembro ng Mahalima na naglabas ng solo song. Maugunita ng minsang humarap sa press noong March, nausisa ko si Stel kung napipressure na nga ba ito gayong siya na lamang ang last member na magde-debut bilang solo artist. I don't feel any pressure. Actually naman po talaga, good thing po sa members namin. Nararamdaman mo yung support, pero hindi mo nararamdaman na pinipressure ka nila. Parang give them time, give them their own time para ma-feel nila kung kailan nila gusto. Siyempre, ikaw ba gusto mo pipilitin ka namin kumain kahit busog na busog ka? Siyempre hindi. Ngayon na busog ako sa pagmamahal ng 18 and ng brothers ko. Siyempre wala na akong ibang gusto. Pero pumunta rin tayo doon. Pero siyempre, dahil nga gulatan tayo, gulatan na lang mo talaga. Pero hindi po ako napapressure kasi sabi nga po nila, if you love the person na nasa paligid mo, isi-celebrate mo yung nila, yung time nila, isi-celebrate mo yung anong tawag doon, isi-celebrate mo yung success nila, yung achievement nila kasi dadating din yung time there. All out naman ang suporta ng 18 of fans ng SB19 sa panibagong career milestone na ito ni Stel. And speaking of career milestone, kasado na rin sa Hulyo ang first ever two-night concert ni Stel kasama ang singer-actress na si Julian San Jose. At sa aking pagbabalik, komedyanteng si Pokwang may pasaring sa kanyang ex-partner na si Leo Bryan matapos makatanggap ng Happy Father's Day card mula sa anak na si Malia. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. AFP kinikilala ang pahayag ng PAOK na authentic ang Chinese military uniforms na nadiskubre sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga.
Sa MBC TV correspondents, 7 million pesos cash ninakaw sa vault na nasa loob ng bahay ng isang negosyante sa Pangasinan. Sa trending and viral show, screenshots ng umano'y pambabastos ng 3 guro sa kanilang mga estudyante sa Quezon, viral. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Girls nakakuha ang bronze sa Princess Cup. At sa Showbiz Spotted, Pokwang nakatanggap ng Father's Day card mula sa kaniyang anak. Komedyante may patama sa ex-partner na si Leo Bryan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Inaasahang maipapasa ngayong taon ang 17 priority bills ng Marcos administration. Kabilang na riyan ang ilang bills gaya ng Agricultural Economic Sabotage Act, Value Added Tax on Digital Services at Philippine Maritime Zones Act. Nagbabalita si Rose Babiera. 17 priority bills ang ipinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mambabatas na maipasa na bago matapos ang taong ito. Kabilang dyan ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Value Added Tax on Digital Services, Philippine Maritime Zones Act, Anti-Financial Accounts Scamming Act at iba pa. Ang mga batas na ito, aniya kapag naipasa at naimplementa, ay lubos na makakatulong sa pambansang kaunlaran at kaginhawaan ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, malapit na nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan ang palasyo sa mga mambabatas para makamit ito. Our people are eagerly awaiting the passage of the 17 priority bills certified by LEDAC, which we will be discussing very, very soon, which if passed and enacted will steer our national development and improve the conditions of our fellow countrymen. Sa kanyang talumpati sa ceremonial signing ng kakapasang Negros Island Region Act at Real Property Valuation and Assessment Reform Act kahapon sa Malacanang, hinikayat din ng Pangulo ang mga miyembro ng Kongreso na ipriorisa ang pagpasa ng mga panukalang batas na inklusibo at tumutugon at nakasentro sa mga taong nasasakupan nito. To our fellow workers in both the houses of Congress, I implore that before the year end, that laws which are more inclusive, responsive, and people-centered to be passed. And we are deep in discussion about that. Matatanda ang sa ika-4 na pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC noong Marso, ipinanukala ng Konseho ang pagpasa ng 20 bill sa katapusan ng Hunyo ng taong ito. Sa kasalukuyan, 3 na ang naisa sa batas at 17 pa ang inaasahang maipasa sa pagtatapos ng 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Kinikilala ng Armed Forces of the Philippines na authentic ang mga uniforme ng Chinese military na nadiskubre sa Porac, Pampanga. Ginawa ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang pahayag kasunod ng sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na orihinal ang People's Liberation Army uniforms, batay na rin sa pahayag ng intelligence experts. Pero nanindigan ang sandataang lakas na hinihintay nitong matapos ang investigasyon na sa sinusuyod pang compound ng Lucky South 99. Sa kabila ito ng nadiskurbering Chinese Outstanding Sergeant Badge, bukod pa sa mga uniformeng may tatak na PLA. Sa mensahe sa DZRH News, sinabi ni Padilla na ayaw magpadalos-dalos ng AFP sa pagbibigay ng espekulasyon, pero nananatili itong nakabantay sa sitwasyon. Nalimas ang nasa 7 milyong pisong halaga ng pera matapos itong manakaw sa vault na nasa loob ng bahay ng isang negosyante sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumpa-rapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Malalimang investigasyon ang ginagawa ngayon ng Bolinao Police Station hinggil sa pagnanakaw sa bahay ng isang negosyante na kinilalang si Rona Rayos sa barangay Liwa-Liwa, Bolinao. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Vili, dumulog sa kanilang himpilan si Ronald Reyes, 38 anyos, caretaker, kasalukuyang naniniran sa barangay Balingasay, Bolinao, para i-report ang natuklasan niyang pagnanakaw sa bahay ng biktima. Nabatid na nagtungo sa bahay ni Rayos Reyes para magpakain ng aso. Dahil nag-out of town ang pamilya Rayos at napansin niyang bukas na ang gate, kaya agad siyang nagtuloy sa loob at nakita niya ang nakabagsak ng bintana sa likuran ng bahay. Kaya agad niyang itinawag kay Rayos at sinabihan siyang tingnan ang vault sa kanilang kwarto na naglalaman ng 7 milyong pisong cash, pero wala siyang nakita. Walang CCTV sa bahay at wala ring nakitang forced entry ang mga investigador. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. 125 naman ang mga pamilya mula sa lalawigan ng Northern Samar ang tumanggap ng shelter materials donation mula sa Chinese Embassy in the Philippines. Si Excellency Shang Shuhao, Chief of Staff of the Chinese Consulate General in Cebu, ang nanguna sa pagbibigay ng nasabing donasyon sa nasabing mga pamilya na binubuo ng 110 household beneficiaries sa lalawigan. Kabilang sa mga naipamahagi ang GI sheets at marine plywood. Ang nabigyan ng pamilya ay apektado ng kalamidad ng nakarang shoreline kung saan nagkaroon ng malawak na pagbaha. Ang beneficiary ng pamilya ay mula sa 2 barangay sa bayan ng Katarman. Ang donation na shelter materials ay nagkakahalaga ng 1 million pesos. Mismo naman ang provincial government ng Northern Samar sa pamamagitan ni Governor Chuan ang nag-request sa nasabing tulong. Mula sa MBC Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Matapos ang mahabang ikinasang drug operation ng PNP laban sa isang kilalang big-time drug pusher sa Bataan, kahit na madulas ito ay matagumpay pa rin itong nahulog sa kamay ng mga otoridad kagabi sa Roman Highway Barangay Town Site Limay, Bataan. Ang suspect na naaresto ay kinilala ito na si alias Cano Donuel, 41 anyos, residente ng Barangay St. Francis 1, Limay, Bataan. Nakumpiska sa suspect ang 25 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 170,000 piso. Mark money na ginamit sa bypass at isang caliber .380 pistol na may nakakasang bala. Dinala ang suspect sa Limay Municipal Police Station para sa kukulang isasampang kaso dito. Sinabi ni Major Dennis Duran sa DCRH News, ang suspect ay isa ito sa pinakamalaking tulak ng droga sa Bataan. Kaya naniniwala siya na malaking kawalan ito para mapigil o mabawasan ang paggalat ng droga sa Bataan, partikular sa bayan ito ng Limay. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Nagulantang ang online world matapos isapubliko ng isang dummy Facebook account ang mga resibo ng umano'y pambabastos ng 3 lalaking guro sa kanilang mga estudyante sa Lucena sa probinsya ng Quezon. Ito'y matapos maglakas loob ang ilang biktima na ipakita ang mga screenshot ng kalaswaan ng kanilang mga guro. Ang detalye sa nakakabahalang alegasyon ng pambabastos sa loob ng eskwela, alamin sa report ni Arnold Herrera. Hustisya! Ito ang sigaw ng mga estudyante ng isang private school sa Lucena, Quezon. Ito'y matapos ipakalat online ng dummy Facebook account na ito ang screenshots ng umano'y pambabastos ng 3 lalaking guro sa kanilang mga estudyanteng menor de edad. Sa viral post ni alias Asahi, ibinalanda nito ang pagmumukha ng mga nasabing guro, kabilang na ang nasa higit 10 screenshots ng kanilang malalaswang conversation sa kanilang mga estudyante. Batay sa mga screenshot, tahasan umanong inamin ng isa sa mga guro na may gusto siya sa kanyang estudyante. Ang isa pa raw sa 3 ay namimigay umano ng tsokolate at humaharot ng estudyante kahit pa may girlfriend ito. Samantala, batay naman sa kwento ng isang di nagpakilalang biktima, sinubukan daw siyang udyukin ng isa sa mga ito na makipagtalik sa kanya. Habang may isa pang guro na idinadawit na di umano'y nanghihipo at pabiro pang nagbabantang kikidnapin at iuwi ang kanyang estudyante. Kaugnay nito, naglabas na ng pahayag ang paaralan at tiniyak ang publiko na dadaan sa tamang proseso ang investigasyon sa alegasyon laban sa mga guro nito.
Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Department of Education sa naturang expose. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Mahigit isang linggo na lang at Aliwan Fiesta Week na. Maliban sa magarbo at makukulay na karosa, pasiklaban sa street dance competition at pangmalakas ang tugtugan. Mainit ding inaabangan ng reyna ng Aliwan. Tampok ang mga nagagandahang kandidata mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang mga dapat abangan sa Day 2 ng Aliwan Fiesta, alamin sa report na ito. Kasado na sa June 28 ang tagisan ng ganda, galing at talino ng mga kandidatang pambato ng mga pinagmamalaking kapistahan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya naman, ano nga ba ang mga dapat abangan sa nalalapit na reyna ng Aliwan? Sa June 24, magsasama-sama at opisyal na ipakikilala ang mga naggagandahang kandidata. May nakaschedule rin silang radio guesting, swimsuit photoshoot, at pagkakataong makalibot sa Kamaynilaan sa pamamagitan ng city tour. Sa day 2 ng Aliwan Fiesta, doon na sila magpapasiklaban ng national costume, swimwear, evening gown, at syempre, ang kaabang-abang na question and answer portion. Sa sumunod na araw, June 29, nakatakdang ganapin ang Coronation Night ng Reyna ng Aliwan 2024, kung saan makikilala na ang papasahan ng korona ni reigning Queen Kiara Lian Wellington. At yan na muna ang aking Aliwan Fiesta 2024 report. Ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil ang pistay narito na. Kita-kits po tayo sa Aliwan Fiesta. Sa mundo ng volleyball, gaya sa ating Alas Pilipinas Women, nagpakitang gilas din ang Alas Pilipinas Girls matapos nilang masungkit ang bronze sa 22nd Princess Cup Southeast Asia Under-18 Championship. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Millie Borja. Patuloy ang pumayagpag ng Pilipinas sa international volleyball scene. Yan ay matapos makuha ng Alas Pilipinas Girls ang bronze medal sa 22nd Princess Cup Southeast Asia Under-18 Championship na ginanap sa Thailand. Tinalo ng Nationals ang Australia in just 3 sets. Huge gap 25-13 sa first set, 25-21 sa second, at 25-20 sa third. Nagsilbi itong bounce back win ng Alas Girls matapos ang sweeping loss kontra Indonesia noong Miyerkules. Sa ilalim ng rookie Japanese coach na si Taka Minowa, nalampasan ng Young Nationals ang dati nitong 4th place record. Sinimulan ng Alas ang unang set sa isang 10-2 run to give them a 1-0 set lead. Sa second set, dito na nakalamang ang taller Australians, even establishing a 7-10 lead over Filipinas. Ngunit matapos ang 4-0 run, naselyuhan ng Alas ang panalo with an attack error sa opposite side. Sunod na sasabak ang Alas Pilipinas Girls sa 15th Asian Volleyball Confederation o AVC Asian Under-18 Championship mula June 16 hanggang 23. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa publiko ang pagiging solo parent ng aktres at komedyanteng si Po Kwang. Kaya naman sa nalalapit na araw ng mga tatay, may patama ito sa kanyang dating partner na si Leo Bryan matapos makatanggap ng sorpresang Father's Day card mula sa kanyang anak na si Malia. Narito ang aking report. Flinex online ng aktres at komedyanteng si Po Kwang ang natanggap nitong advance Happy Father's Day card mula sa kanyang 6-year-old daughter na si Malia. I have a gift for you. You have a gift for me? Wow! Thank you! Sabay hirit sa caption nang hindi ko na siya tinanong kung bakit niya ako ginawa ng card. Alam na ng bata, matalino yan. Dahil sa greeting na ito, tila nakahanap din ng pagkakataon ng komedyante na magpasaring sa kanyang ex-partner na si Leo Bryan. Pustahan daw at paniguradong sa isang lumang account ng kanilang anak na nabubuksan ni Lee magpo-post ito ng Happy Father's Day Dada. Patama pa ni Po Kwang,
Ika nga ni Meme Vice, sa social media lang nagpapakatatay. Magunita nito lang Abril, tuluyan nang na-deport ang American National Ex-partner ni Pokwang na si Leo Bryan matapos manalo ang inihain nitong deportation case noong nakaraang taon dahil sa pagtatrabaho ni Lee sa bansa nang walang kaukulang permits mula sa DOLE at immigration. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa iyo, Miss Karen. Maraming salamat sa ating showbiz angel at kay Rovic Manuel. Bago tayo magpaalam, papalapit na ng papalapit. Nararamdaman nyo na ba ang pinaka-inaabangang tagisan ng mayamang kultura ng lahing Pilipino? Mark your calendars dahil sa darating na June 27 hanggang 29, matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman inaanyayahan namin po kayong makiisa, makisaya dahil pistay narito na. Aliwan Fiesta 2024. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Biyernes. Sa ngalan po ni Yuel Reyes, ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.